Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya, at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaikatlo niyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo, napakagandang ating pagnilayan kung papaanong ang pag-ibig at katapatan ang nais ni Jesus kay Simon Pedro, at pag-ibig at katapatan din ang nais ng Diyos sa atin. Sa unang tanong ni Jesus kay Simon Pedro, mayroong pagtutulad. "Iniibig mo ba ako kaysa sa mga ito?" Ano po yung ito? Marahil may itinuturo si Jesus. Ano kaya iyon? Ano ba yung ito na yon? Siguro pwede nating sabihin, mas mahal mo ba ako? Mas iniibig mo ba ako kaysa sa mga tao na kasama natin? Pwedeng yung mga tao, pwede yung ibang alagad, no? Pwedeng nakabuo na si Simon Pedro ng friendship sa kaniyang 11 pang mga kasama. Kaya mga ito, hindi natin alam kung ano yung ito. Pwede rin na itinuturo ni Jesus na ang bangka at lambat ni Pedro. Pwede, kasi ito yung trabaho ni Pedro ang mangisda. Meron siyang sariling bangka at sariling lambat. Iniibig mo ba ako ng sobra o kaysa sa mga ito? We do not really know kung saan hinihahalin tulad ni Jesus ang pag-ibig na yan. Pero ang totoo at ang katotohanan, anumang bagay kapag mas minamahal natin, nawawala yung timbang ng bigat.
sa isang bagay. It's either we love one or we hate the other. Kaya po sa ating ebanghelyo, maliwanag na pinapipili ni Jesus si Simon Pedro. Iniibig mo ba ako kaysa sa mga ito? At pumili si Simon Pedro. Pinili niya si Jesus, pinili niya ang poong Nazareno. Opo, alam niyo pong iniibig ko kayo. 3 beses. 3 beses ng pagtatanong, 3 beses din kung papaanong ipinakita ni Jesus na ikaw ay aking pinapatawad sa kasalanan mong pagtatatwa sa akin bago ako ipako sa krus. Love brings forgiveness. Pag minamahal mo ang isang tao, natututo kang magpatawad dahil ang tunay na sumusunod kay Jesus, araw-araw ay marunong magpatawad kahit na nasasaktan. Kaya 2 bagay ang hinihingi ngayon sa atin ni Jesus. Ang pag-ibig, ultimate love, and ultimate loyalty. Nasaan ang ating loyalty? Nasaan ang ating pag-ibig? Kung papaanong ipinakita ni Jesus kay Simon Pedro, kung ano ang iyong magiging kamatayan, patuloy pa ring sinabi ni Pedro ang kaniyang katapatan at pag-ibig sa Diyos. Hindi tayo si Simon Pedro, pero tayo din ay tinatanong, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga ito? Nasaan ang ating pag-ibig at katapatan sa Diyos? Dahil ang pag-ibig at katapatan ay walang hihintaying oras at walang hihintaying pagkakataon upang ito ay ipakita sa Diyos. Ako ba ay tapat sa aking sinumpaan? Ako ba ay tapat sa aking salita? Ako ba ay tapat ng tunay na pag-ibig sa Diyos? Mga katanungang minsan kailangan nating isipin dahil baka tayo ay nawawala na sa katapatan, bagkus ang umiiral ay ang emosyon na lamang. Ang katapatan ay wala sa emosyon. Ang katapatan ay nasa pananalig at pananampalataya sa walang hanggang awa ng Diyos. Ang katapatan ay nasusubok sa oras ng kawalan. Ang katapatan ay nasusubok sa oras ng kahirapan. Ang katapatan ay nasusubok sa bingit ng kamatayan. Kung papaanong si Simon Pedro ay naging matapat hanggang sa dulo ng kaniyang buhay, kung papaanong sinabi ni Jesus na hindi na ikaw ang magbibihis sa iyo at hindi na rin ikaw ang pipili kung saan ka pupunta, ibang tao na ang gagawa nito sa iyo. Pagpapakita ng klase ng kamatayan na haharapin ni Simon Pedro at siya'y naging matapat hanggang kamatayan. Opo, namatay din po si Simon Pedro sa krus. Kung papaanong ang Diyos na kaniyang sinundan ay ang Diyos din
ng kaniyang kamatayan. Tayo po ay tinatanong ngayon ng Ebanghelyo kung nasaan ang ating ultimate love at ang ating ultimate loyalty. Nasaan ang ating pag-ibig at nasaan ang ating katapatan. Sana po ang Ebanghelyo sa umagang ito ay magbukas ng ating kaisipan na anumang oras, pagkakataon o sitwasyon, titingnan palagi ng Diyos ang katapatan ng ating puso at ang kalakasan ng ating pananampalataya. Mulit-muli itinatanong sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno, iniibig mo ba ako? Ano po ang sagot ninyo? Opo, Poong Jesus Nazareno, alam mo na iniibig ko kayo. Iniibig kita. Kung iniibig natin ang Poong Jesus Nazareno, katulad niya, dadalhin ko ang krus saan man ako pumunta. Dahil ang krus na yan ay hindi simbolo ng kahirapan, hindi simbolo ng kahihiyan, kung hindi simbolo ng tagumpay at simbolo ng buhay hanggang sa kalangitan. Huwag niyong bibitawan ang krus na meron kayo dahil yan ang ipapakita niyo sa Diyos kapag tayo'y humarap sa Kanya. Ito po ang aking napagtagumpayan dahil naging matapat ako hanggang kamatayan. Ipanalangin po natin ang bawat isa sa katapatang hinihingi ng Diyos at sa pananampalatayang ipinapakita natin sa Kanya. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.